We're now talking to Xiao Chua, Michael Charleston Xiao Chua, a historian who is also a Nazarene devotee. Good afternoon, Professor Xiao Chua. Dr. Xiao Chua. Makasaysayang afternoon delight, Ninong, Lord, and Denise. Ayan. Ang doctoral thesis lang naman ni Ginoong Xiao Chua ay tungkol sa Nazareno. Opo. Okay. So, simula tayo, Tito Xiao, dito sa paghalik. No? Interesting na bahagi nung pag-interview mo sa mga pare. No? Sa isang pare, ay yung elemento ng halik. At kung anong significance nito sa kwento ng buhay ng mga deboto. Well, siyempre, yung paghalik, di ba, gesture siya ng paggalang. Usually, yung halik na na-associate natin sa eros eh. Pero ang halik ay meron ding elemento yan ng malaking pagrespeto, paggalang. Lalo na sa isang pinuno, nakatataas, sa magulang. Di ba, nagmamano tayo, hinahalikan ng ring ng papa. Di ba? So, sa debosyon sa Pong Jesus Nazareno, hinahalikan yung paa at kamay. So, pero, yun nga, tapos di ba, meron din yung paborito ng mga iglesia ni Cristo, yung Roma 16:16, mga batihan kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga iglesia ni Cristo. So, nasa Biblia yan. No? So, yung we greet each other with a holy kiss. So, ganun. May ganyang elemento yan na parang paggalang. Pero, yun din, hindi rin siya literal. Kasi pwedeng yung pahalik, pinupunas lang. Di ba sabi nga nila, hindi nyo kailangan halikan yung paa, lalo na nung pandemya. Punasan lang, pwede na. Okay. Ang ebolusyon ng puntahan natin mamaya, pero bakit hanggang ngayon ba sa tingin mo marami pa rin nalilito doon sa pista ng Quiapo versus pista ng Black Nazarene? Actually, yun nga, nung una, laging sinasabi ng mga, si Jun Banagang isang proponent niyan na, huwag niyong tatawaging pista ng Quiapo ang January 9. Kasi yan ay posisyon ng Nazareno sa pagtatapos ng nobena ng katamis-tamisang pangalan ni Jesus, which is pagtutuli kay Jesus. Kaya nga yung Christmas, may kinalaman sa Nazareno. Kasi ang nobena sa Nazareno ay Most Holy Name. January 1 ang start, January 9 ang end. Pareho pinoposisyon sa simula at sa katapusan. So, yun yung parang doon. Ang parish na kasi ng Quiapo, ang patron niyan ay si Juan Bautista. San Juan Bautista. So, June 24 talaga ay yung supposedly pista ng Quiapo, pero hindi ba yun din ang araw ng Maynila? Yes. So, medyo parang mahirap. Kaya nga sa Quiapo, mas sikat talaga na pista ng Quiapo. Ngayon, wala nang masasabi si Brother Jun. Kasi, dineclare na ng simbahan. That's correct, Xiao Chua. Yes. Ako po si Jun Banag, OP. Yeah. I love it. Pinapahinggan ko siya. Anyway, yun na nga. Dineklara na ng simbahan na pambansang kapistahan ng Pong Jesus Nazareno ang traslasyon ng January 9. So, singit ko lang info na to, no? Bagamat historiador si Xiao Chua, ang kanyang doctoral dissertation ay anthropological. So, interesting na may dalawang elemento na nagtatagpo yun sa kanyang thesis, ano? At ito'y pinubliko niya na. Pwede nyo i-download, mula sa, may binigay kang link sa iyong Facebook account. Okay, Tito Xiao, issue pa rin ba yung kalituhan, halimbawa, kung may mga ibang mag-insist on authenticity, halimbawa, kung ito pa rin ba'y urig versus ito na yung replica na lang, itong inaano natin ngayon, at yung kalituhan na pinagmulan nito, kung alin nga ba ay napaliwanag din sa thesis. Pero Tito Xiao, walang historiador na makapagsasabi, tama? Oo, kasi kulang sa dokumentasyon. Yes. Kasi yung isang pinipilit, 1606, dumating kasi yung mga Augustinian recollects at a certain day, May 1606, if I'm not mistaken. Yung date na yon, ina-assume na may Nazareno silang kasama. Pero, ayon sa mga rekoleto, alam nila, dokumentado nila noon, kung ano yung dala lang nila na santo. At walang Nazareno. Alam lang natin, later on, if I'm not mistaken, again, I'm relying from my weak memory, 1650s, meron ng Nazareno, Cofradia de Nazareno sa Intramuros. So that means, between 1606
and 1650s, doon dumating yung Nazareno sa Pilipinas. At yun yung original Mexican image. Now, nasunog yun sa Intramuros noong World War II. Yes. So parang, ewan ko nga parang nagawan nga ng issue kasi nga, mayroong parang pagsasabi ngayon na replica lang nung Mexican image yung Quiapo. Pero yung Quiapo, kahit replica lang yun ng Mexican image, mahigit 200 taon na yun. Hindi basta-bastang imahin yun. At yun nga yung hinati nila, di ba? Yung hinati nila through sculptor Nero Maglaki para ma-preserve. Kasi di ba sa posisyon, natakot sila na kapag pinosisyon yung original na Quiapo, baka magkalasog-lasog. So, hinati. Yung original na ulo, nilagay sa bagong katawan. Yun yung tinatawag na venerado image ngayon, na nasa altar. I see. Tapos, yung tinatawag natin na yung lumang katawan at bagong ulo, yan yung tinatawag na bikaryo. Yan yung pinoposisyon ngayon. Now, eto yung matindi. Ayon sa mga ihos, kay Tata Boy Hongko, yung pinakamatandang ihos dyan, na hanggang ngayon active pa din. Oh, nakakatuwa. Yung una nilang nilabas yung bagong, yung redefined na imahen, ang pang-posisyon talaga, yung may original na ulo at bagong katawan. Pero, parang mas masisira pa yung bagong katawan. Kaya yung nilalabas ngayon, yung may lumang katawan, kasi mas matibay pa. Mas fascinating yun. Pero- Mas matibay pa, oo. Pakita lang natin yung picture po, no, na ito yung picture ng urig na supposedly nasira ng World War II. Hindi po yan. Yung yung solo shot lang po ng Ng Nazareno. ng Nazareno. Ito ay Hindi po yan. manggaling rin po sa thesis ito ni Tito Xiao Chua, no? Para Hindi po pakita yan. lang natin. Pakita natin Yung yun. solo lang nakuha. Yung maraming bulaklak. Yan. Oo. Opo. So yan yung nasa Quiapo, Recoletos Church na nasira nung World War II. Yan po yung original na Mexican image. Now, merong sinabing website ng Recoletos. Susulatan ko nga yung website Kasi ang sinasabi nila ngayon na yung yung Quiapo image was also ordered from Mexico. So Mexican din. But I'm sure sinabi nila yan kasi meron silang documentation. So I'm going to write them after this, no? At para Pero, poetic okay. go. Sige, sige. I just wanted to know, Prof, kasi para sa ordinaryong mamamayang Pilipino, sa mga deboto, do you think that really Ayan. matters to them? Yan And nga. at the same time, how would you explain siguro this parang phenomenon na again, when you're an outsider looking at it, you see chaos. But everyone there sees just everybody working together. Siyempre, tinatanong niyo ako, kaya for discussion, we are discussing this. Pero sa totoo lang, kahit anong isampa mong senyor, kahit yung mga kalihero o pilgrim images, basta isinampa mo siya doon sa andas, pagkakaguluhan siya. Yun ang senyor. At lahat yan, senyor lahat yan. Although may bikaryo at may venerado, yung pag yan ay lumabas, yan ay senyor yan, no? And by the way, syempre, alam naman natin na representasyon lang yan. Hindi naman yan yung Diyos. At alam ng mga Katoliko yan. But anyway, that said, going back to your question naman about yun nga, na yung ritual process kasi ni Victor Turner, napagandang theory nun kasi sinasabi niya na pag nagre-ritual tayo in a religious way to feel the presence of the divine, ginagawa natin ay we duplicate the struggles of our daily lives pero together. So perfect yung ritual ng Nazareno dyan. Yung pagkapahalik, yung kapag andas, na nandun sa andas, di ba? Pero, yun nga, ang nakikita nung iba dyan, chaos. Pero sabi nga ng crowd management expert na si Martin Aguda, it's a choreographed synchronized craze or choreographed synchronized stampede. Stampede siya, pero alam ng mga tao yung pag-indayog, paggalaw ng crowd, yung poses na tulad nito. Ito kasi ito kailangan pagka nasa kayo, nandun kayo sa crowd, or ma-stampede yung ganitong posing. Yes, yung rib cage mo. To protect itong mga organs mo. And then once you're trampled, kailangan hindi mo i-expose itong upper part, kailangan gumanon ka, gumilid ka. Yes. So, yung parang fetal position ba? So, doon ko natutuhan yan sa mga interview ko sa Deboto na gano'n yung ginagawa nila. Fascinating na Tito Xiao,
ang elemento ng poverty din. Yeah. Sa thesis mo rin, binanggit ng pare na in-interview mo na ang Nazarene mismo, the original geo, is not a rich place. Kita mo, masa talaga ang sumusunod sa Nazareno, karamihan talaga. Kaya yung Intramuros na imahen na nasa Intramuros nga noong panahon ng Espanyol, sa Espanyol yun, nang nagsisimba doon mga Espanyol, di ba? Pero yung nung nilagay sa Quiapo yung Nazareno, naging pambayan siya. Nagkaroon siya ng tahanan sa bayan. At balikan ko yung konti yung tinanong mo kanina, yung bayanihan, yung kahit magulo, yung sabi nga nila organized chaos, may bayanihan na nangyayari. Nung kasi hindi pa binabawal yung sampahan. May mga nasa gilid yon, yung mga taga-pingga ang tawag nila. Kasi yung pingga, yun yung binubuhat. Dahil maikli lang yun, ang ginawa ng Quiapo noong unang panahon, nilagyan ng lubid. Yung lubid, wala siyang kinalaman sa pagtakbo ng andas. Extension lang ng pingga para maraming makapasan. So anyway, that said, meron ding taga-pingga sa gilid ng karosa o andas ng Nazareno na akala mo, inaapakan sila tapos parang nasasaktan sila. Pero sa totoo lang, nagpapaapak talaga yun. Para makaakyat yung ibang tao. So may Ganyan daw yung nangyayari ngayon. Ngayon, oo. Sasampa kasi wala nang aapakan eh. Oo. So, Pero dito sa pakita lang natin to isang picture na may dalawang mahabang parang strand. yung dalawang Hindi yan. Konti pa po, Sige. sorry. Yan. Yung isa. Balik po tayo ron, Balik sorry. po. Ito'y kuha mula pa rin sa iyong Yeah. thesis dito sa nakuha ng Hollywood actress na si Gina Lollobrigida. Gina Lollobrigida na mahirap ikwento kung ano ang Oo nga. nangyari dyan. Huwag na nating ikwento. No? Pero napagandang libro yun, The Philippines. Philippines? No? Hindi, sorry. Pero makikita mo no, na yung dalawang lubid, ang maayos pa yung yung inaayos yung pagpasan. Meron pa nga taga-salya sa magkabilang gilid nung pumapasan. Kaya makita mo yung dalawang lubid para tight. Okay. No? And of course, yung iniiwasan nga dyan, yung iniiwasan dyan, yung mag-8 yung lubid. So, ibig sabihin, yung pag-8 ng lubid. So, pag nag-8 yung lubid, pag sinabi, nag-8 ang lubid, maintindihan na ng devote, iunat nyo yung, tas yung kamay nyo, nahawak nyo yung lubid, para umunat siya. So, ganun yung nangyayari. Mga 1970s itong kuha na to, Tito Correct. Sao. 1970s po yan. May casualty for the first time, I think, in many years. Yung newspaper headline po, okay lang hubang at puntahan natin. 1955, Tito Sao, Opo. Mananaw. The Manila Times yan, ano? Kuha sa Manila. Yan, oo. So, meron ditong report na may namatay na noong nasa loob pa ng simbahan ng Andas, pinagkaguluhan at nadaganan yung isa. So, sabi ng news report na yan, sinasabi ng mga tao, wala kaming alam na namatay dahil sa posisyon. So, ito yung pinaniniwalaan natin na the very first casualty ng posisyon ng Quiapo. So, yun ang na-recorded. Okay. Ito naman, yung sunod natin papakita. At nakakalungkot, by the way, na nabalitaan nga natin na may namatay, heart attack. Isang photojournalist Sa bandang, kanina. ng publikasyon na Saksi ang pangalan. Ano? Saksi! Pero, fascinating dito sa itong susunod na, pakita natin itong picture na to, is from 1943, courtesy of Jose Victor Torres, Jose Victor ibig natin Torres, historiador. yes. Opo. Even noong panahon ng Hapon, hindi pala tumigil, Tito Sao, Hindi tumigil. ang traslasyon. Sa panahon ng krisis, hindi talaga tumigil. Yung tumigil lang yung COVID. Di ba? Yung Pero COVID even na din, yun. may mga, Pumunta, Oo, may pagtitipon. May yes, pagtitipon. oo. I wanna touch on that, Prof. Kasi sabi mo na pag panahon ng krisis, tingin mo yung ngayon, yung sunod-sunod na pinaglalaban ng tao about justice, about those anomalies. May kinalaman ba yan kung bakit mas mataas lalo ang expectations ngayon Hindi ng lang attendance? mataas. Hindi lang mataas. Noong tinignan ko yung pahalik. Kasi dumadaan ako dyan every year sa pahalik dyan sa Baykalaw Dumadaan ako dyan, papuntang Quirino Grandstand, for the Misa Mayor. Kakaiba yung dami ng tao nitong taon na ito. So, of course, nung nakita ko yun, talagang napabuntong hininga ako. Tapos sinabi ko doon sa reporter na nagdala sa akin, sabi ko, hirap kasi ng buhay ngayon, di ba? Mataas ang presyo ng bilihin, di ba?
again, wala naman, yan yung parang, nararanasan ng bayan. Tapos, syempre, nung yung si Bishop, yung dating kura ng Quiapo, si Bishop Jun Sescon, siya yung nag-homily kanina. Tapos, sinabi nga, di ba, itaas ang, yung kasing, may tema kasi na itaas si Jesus at ako ay bababa, something like that, no? Sabi niya, yung mga dapat bumaba na hindi bumababa. Narinig ko yan. Diba? Yung mga dapat na magsoli ng pera at hindi sinusoli. Something like that. Na nag-resonate talaga sa crowd. So, hindi talaga may iwasan na hindi naman yan paghahalo ng ang buhay kasi ay ang pananampalataya may politika at ang politika ay may pananampalataya. Bahagi yan ng lipunan. Kaya talagang mababanggit talaga. At tutusin mo, ang naratibo ni Cristo is he's a political figure as well. Political figure, political prisoner. Correct. Di ba? Political execution. Di ba? Mismo. Oh, O Tito Xiao, last, ano na lang, ano pa rin, pinag-aralan mo to pero ano pa rin para sa iyo ang kamangha-mangha dito sa buong ritual o festivity na ito? Yung napansin ngayon ng lahat ng observers, media, lahat ng mga kausap ko, yung sobrang daming kabataan. Sobrang daming kabataan. Even 6 years old, 7 years old, sinasama ng mga pamilya. So, natouch ko to sa thesis ko na, dissertation ko na, nakakatuwa kasi, yung mga parang kahit ako, parang, ay, yabang-yabang, minsan di ba aakyat nga. Yung mga sabi nga nung kasama nating si Alvin El Chico na lumalambitin na parang chonggo dun sa krus, di ba? So parang may gustong patunayan, may parang nagyayabang, parang rites of passage, Macho, ganyan ginagawa, macho, something like that, no? Alam mo, nakausap ko yung mga deboto na matatanda na, yung mga very serious sa devotion. Sinasabi talaga nila, lahat naman kami nagsimula sa ganyan eh. Barkada muna, gang muna. So you don't expect the young to be matured already in their faith. But with exposure like this, even if they're doing that, pag sila'y sumama pa, kasi una may engganyo ka lang kasi parang ang saya. Ang saya, ang bagdagulan, di ba? Parang ganun yung iniisip mo. Pero yun nga, as you go along, as years go by, eventually you will realize the meaning of all of this eh. And doon, magmamature yung faith mo. As long as sabi nga ng Panginoong Hesus natin sa Biblia, di ba? Hayaan yung lumapit sa akin yung mga bata. Of course, ang ano ko lang, ang paalala ko lang, syempre, with a lot of caution. Kasi mahirap naman kung itapon mo agad yung anak mo doon doon sa andas, di ba? Hindi naman yata tama yun. No? Pero i-expose mo sa pananalangin, sa pagsimba sa Quiapo. No? At ano yan, matututo rin. At kanya-kanya ng mga deboto dyan, ay may kanya-kanyang dahilan, kanya-kanyang kwento. At kanya-kanyang paraan. Kanya-kanyang paraan. Halimbawa, si Xiao Chua, naging panata niya na every year, magpapa-interview siya. No? Kahit walang tulog. Konting tulog. Kahit walang tulog. Ayan, Opo. pero bahagi ng panata niya yan. Opo. At ang kanyang thesis, no? Ang kanyang doctoral thesis ay available po for download. Napakadaling basahin, no, mga Salamat kapatid. po. O, Na-review na. napakadaling basahin kahit walang masyadong technical jargon, etc., etc. At para sa ating lahat, ang kanyang sinulat. Maraming salamat sa iyo, Tito Xiao Chua. Salamat po. Michael Xiao Chua, ang historiador, at ang nagsulat po ng thesis sa Nazareno para sa kanyang doctoral dissertation. Thank you. Salamat, Ninong. Salamat, Denise. Alright. Viva Pong Jesus Nazareno.